Sa panahon ngayon, ang daming tao ang nagkakamali sa pag-unawa kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging attractive. Para sa marami, basta pogi o maganda at may mamahaling gamit, sapat na. Pero kung tutuusin, hindi doon umiikot ang tunay na atraksyon. Ang totoong pagiging attractive, hindi lang yan nakikita. Nararamdaman yan. May mga taong hindi naman agad kapansin-pansin ang itsura, pero kapag dumaan, para bang may kakaibang hatak. May misteryong hindi mo maipaliwanag. Yun ang tunay na attractive, yung presence na hindi pilit, hindi artificial. At ang pinaka-good news, pwede mo yang ma-develop. Hindi mo kailangang baguhin ang buong pagkatao mo. Hindi mo kailangang magpanggap. Ang kailangan mo lang ayusin ay ang ilang ugali, ilang pananaw, at kung paano ka kumikilos sa harap ng mundo. At kung titignan mong mabuti, malalim ang koneksyon nito sa mga prinsipyo ng Stoicism, mga aral tungkol sa pagiging kalmado, matatag, at grounded sa totoong halaga ng buhay. At bago tayo mag-umpisa sa unang point, mag-subscribe ka muna sa channel ko, Aral Mula sa Stoicism. Dito tayo nagbabahagi ng mga aral na nagbibigay linaw, disiplina, at direksyon sa buhay. Ngayon, tatalakayin natin ang 7 bagay na bumubuo sa tunay na attractiveness, hindi lang sa panlabas na anyo, kundi sa buong pagkatao mo. Point number 1. Tahimik pero may lalim. Alam mo kung sino ang pinakamapanganib at pinaka-attractive na tao sa isang kwarto. Hindi yung pinakamaingay, hindi yung pinakamaraming sinasabi, kundi yung tahimik, pero ramdam mong may bigat ang presensya. Ito yung tipo ng taong hindi kailangan mag-ingay para mapansin. Kahit wala siyang sinasabi, parang may aura siyang nagsasabing, alam ko ang ginagawa ko, hindi ako madaling matitinag. At kapag nagsalita siya, boom, tumatahimik ang lahat. Kasi alam ng tao na hindi niya sasayangin ang salita, may laman, may direksyon. Sa Stoicism, ito ang tinatawag na tunay na lakas. Hindi sigaw, hindi yabang, kundi kalma. Ito yung kakayahang manatiling malinaw ang isip kahit magulo ang paligid. Habang ang iba nagpapanik, ikaw steady. Habang ang iba emosyonal, ikaw nakakapag-isip ng tama. At kung gusto mong makuha ang ganitong klaseng presence, simple lang ang simula. Makinig muna bago magsalita. Pag may tensyon, huminga. Huwag agad sumabog, huwag agad mag-react. Kasi ang lalim hindi binabalita, hindi pinipilit. Ramdam siya. At ang taong may lalim, hindi yan madaling makalimutan. Point number 2. May paninindigan. Kung merong ugali na sobrang bihira na ngayon, pero solid na solid ang dating, ito yung paninindigan. Yung kayang tumayo sa kung ano ang tama, kahit hindi uso, kahit hindi komportable, kahit mag-isa ka lang. Hindi ka umaayon sa agos kapag mali naman ang direksyon. Habang ang iba sumasabay para safe, ikaw marunong magsabi ng hindi. Hindi ako papasok sa ganyan. At hindi dahil nagmamagaling ka, kundi dahil may prinsipyo kang tinatayuan. Sa Stoicism, ito ang core ng tunay na karakter. Gawin ang tama, hindi ang madali. Hindi dahil may kapalit, hindi dahil may reward, kundi dahil tama lang. Isipin mo ito. Lahat ng tao sa paligid mo naninira ng iba. Lahat sila sumasakay sa drama, sa chismis, sa pandaraya. Pero ikaw, hindi mo ginagawa. Kahit walang nakakakita, kahit walang applause. At bakit sobrang attractive nito? Simple lang. Ang taong may paninindigan ay nagbibigay ng seguridad. Alam ng mga tao na hindi ka basta-basta natitinag. Na hindi ka nabibili, hindi ka nauuto, at hindi ka nagbabago ng kulay depende sa sitwasyon. At kapag ganoon ang karakter mo, respeto at tiwala ang natural na sumusunod. Point number 3. Marunong mag-control ng emosyon. Sa mundo ngayon na puno ng taong mabilis uminit ang ulo, mabilis ma-offend at mabilis magdrama, sobrang rare at sobrang high value ng taong may control sa emosyon. Yung hindi agad nagagalit, hindi agad nasasaktan, at hindi nagpapadala sa unang bugso ng damdamin. Hindi siya pabigla-bigla, hindi siya reactive, at hindi siya ginagawang energy drink ng stress. Sa Stoicism, ito ang itinuturing na tunay na leadership. Huwag mong hayaang kontrolin ka ng emosyon mo. Ikaw ang dapat may hawak sa manibela.
Kapag kalmado ka, mas malinaw ang isip, mas matibay ang desisyon, mas malakas ang presence. Isipin mo yung isang leader sa gitna ng kaguluhan. Habang ang lahat nagpapanik, sumisigaw, nagmamadali siya steady, tahimik, nag-iisip. At dahil kalmado siya, siya rin ang nakakapagbigay ng direksyon. Ganon din sa buhay mo. Kapag kaya mong kontrolin ang sarili mo, kapag hindi ka nagpapaikot sa emosyon, kapag alam mong huminga bago mag-react, natural kang nagiging taong sinusundan ng iba. Hindi dahil sa yabang, kundi dahil sa lakas ng loob at kalinawan ng isip na dala mo. Point number 4. May layunin sa buhay. Kung gusto mong maging natural na magnet ng respeto at attraction, isang bagay ang hindi pwedeng mawala, layunin. Iba ang dating ng taong hindi lutang, yung alam kung saan siya papunta. Yung kahit pagod, may sigla pa rin. Kasi may direksyong sinusundan, may dahilan kung bakit gumigising araw-araw. Sa Stoicism, ito ang tinatawag na living with purpose, hindi yung basta nabubuhay. Hindi yung umaagos lang kung saan itulak ng mundo, kundi yung may malinaw kang bakit. Isipin mo yung taong nagpapatayo ng negosyo para sa pamilya. Hindi madali, hindi mabilis, minsan masakit pa. Pero tuloy pa rin. Lumilaban pa rin. At kahit walang applause, alam mong malalim yung dahilan, kaya hindi siya sumusuko. At bakit sobrang attractive nito? Simple lang. Ang determinasyon ay magnetic. Kahit hindi ka mayaman, kahit hindi ka perfect, kapag may direksyon karamdam ng tao, ang bigat ng presensya mo. Kasi ang taong may layunin, hindi madaling hilahin, hindi madaling lituhin, at hindi madaling kalimutan. Point number 5. Marunong magbigay, hindi lang kumuha. Isa sa pinaka-underrated pero pinakamalakas na form ng attractiveness ay yung taong marunong magbigay hindi dahil kailangan, hindi dahil may audience, kundi dahil natural talaga yon sa puso niya. Hindi siya nagbabalak magpa-impress. Hindi siya umaasa ng kapalit. At hindi niya tinitingnan ang kabutihan bilang investment. Ginagawa niya kasi tama. Ginagawa niya kasi totoo siya. Sa Stoicism, ito ang tunay na virtue. Kabutihan na hindi sinusukat, hindi binibilang, hindi ipinagyayabang. Goodness for its own sake. Isipin mo yung kaibigang marunong makinig kapag may problema ka. Hindi para magmukhang matalino, hindi para magbigay ng sermon, kundi para talagang makatulong. Yung presensya pa lang niya, parang gumagaan na pakiramdam mo. Walang effort, walang arte genuine. At bakit sobrang attractive nito? Kasi ang kabutihan ay liwanag. Sa mundo na puno ng pagmamayabang, pag-aagawan, at puro ako, ang taong marunong magbigay ay parang sariwang hangin. Hindi ito kahinaan. Ito ay lakas ng loob, lawak ng puso, at tanda ng malalim na pagkatao. At kapag ganyan ka, hindi mo na kailangang humabol sa atensyon. Ikaw mismo ang nagiging dahilan kung bakit gumaganda ang paligid. Point number 6. Hindi takot sa pagkakamali. Alam mo yung mga taong hindi kinakain ng hiya pag nagkamali sila? Yung hindi naiinis, hindi defensive, hindi nagra-rationalize. Ganito yung klase ng presence na sobrang nakakagaan sa paligid. Kasi sa totoo lang, lahat tayo nagkakamali, pero hindi lahat kaya itong tanggapin ng may composed na aura. Ang taong hindi takot sa pagkakamali, may isang malakas na signal. Hindi doon nakatali ang self-worth niya. Kaya niyang magsabi ng, "Oops, mali ako." O, "Ay, nagkulang ako doon," nang hindi nanginginig ang ego niya. Ito yung confidence na hindi maingay, pero ramdam. Sa Stoicism, malinaw ang isang prinsipyo. May mga bagay tayong kontrolado, at may mas marami tayong hindi kontrolado. Kasama sa hindi natin kontrolado, ang mga pagkakamaling nangyari na, ang opinyon ng ibang tao tungkol dito, ang mga kahihinatnan na hindi mo na mababawi. Kaya para sa Stoic, hindi issue ang magkamali. Issue ang pag-ayaw matuto. Issue ang pagtatakip, pag-iwas, at pag-deny. Ang Stoic na tao, kalmado. Kasi alam niyang ang pagkakamali ay parte ng pagiging tao at parte rin ng pag-usad. Isipin mo yung isang taong nagkamali sa presentation. Nagbulol. Nawala yung slide. Instead of paginit ng ulo,
Tatawa siya. Wait, kakampi ko dapat tong slides ah. And tuloy lang. Hindi siya nagpapanik. Hindi nagtatago. Hindi nagkukunwaring perfect. Nagkamali pero composed. Nagkamali pero authentic. Nagkamali pero hindi nabasag. At dahil doon, mas respeto pa ang nakukuha niya. Ito ang hindi laging napapansin ng marami. Ang realness ay bihira. At ang bihira, laging valuable. Mas lapitin ang taong hindi takot magkamali. Mas masarap kausap. Mas ligtas pakinggan. Mas madaling pakisamahan. Kasi may vibe siyang, pwede kang maging totoo sa harap ko. At alam mo na, sa mundo ngayon na puro filter, projection, at pakitang gilas, ang totoong tao ay parang oasis sa desyerto. Point number 7. Tahimik na disiplina. Ito yung klase ng disiplina na hindi maingay. Hindi pinopost, hindi ipinagyayabang, hindi ginagawa para may pumalakpak. Nagigising ng maaga kahit walang audience. Hindi dahil motivational quote kundi dahil may standard siya para sa sarili niya. Tinutupad ang pangako kahit walang nagpapaalala. Kahit walang nanonood. Kahit walang reward. Kahit minsan, pagod, antok, o hindi feel. Ang tunay na disiplina ay parang ugat ng puno. Hindi mo nakikita. Pero dahil nandyan, matatag ang lahat ng nasa ibabaw. At ito ang hindi napapansin ng karamihan. Ang tahimik na disiplina. Ramdam kahit hindi sinasabi. May aura siyang iba. Para sa mga stoic, malinaw, hindi pwedeng may magandang buhay kung walang disiplina. Si Marcus Aurelius, emperador na sa lahat ng tao, could have done anything pero araw-araw, sinusulat niya ang mga paalala para sa sarili niya. Hindi para sa likes, hindi para sa followers, hindi para magmukhang matalino. Para lang gumanda ang karakter niya. Kasi para sa stoic, ang tunay na kalayaan ay galing sa sarili mong control. At ang control, nagsisimula lagi sa disiplina. Hindi ito glamorous, hindi flashy. Pero ito ang backbone ng pagiging maayos na tao. Ito ang sikreto kung bakit magnetic ang mga taong may tahimik na disiplina. Integridad. Kung ano ang ginagawa nila sa harap ng iba, yun din ang ginagawa nila kapag walang nakatingin. Consistency. Hindi sila seasonal. Hindi sila pa-cute. Hindi sila depende sa mood. They show up every single time. Seriousness. Nakikita mo na may vision sila, may respeto sila sa oras, at may standard sila sa sarili. Ang ganitong klaseng tao, hindi madaling makuha, hindi madaling magaya, at hindi basta-basta bumibitaw. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit sobrang attractive kasi sa mundong puro pabigla-bigla, hype, at pakitang tao. Ang taong may tahimik na disiplina ay parang solidong bato sa gitna ng alon. Matatag, mapagkakatiwalaan, at puno ng karakter. Kung titingnan mo lahat ng napag-usapan natin, isang bagay ang malinaw. Ang pagiging attractive ay hindi tungkol sa mukha, height, o branded na suot. Ito ay proseso-proseso ng paglago, pagkilala sa sarili, pagbuo ng disiplina, at pagyakap sa mga prinsipyong hindi nababago kahit gaano kagulo ang mundo. Ang tunay na hatak, nanggagaling sa loob. At ito ang gusto kong maiwan sa'yo. Hindi mo kailangang habulin ang pagmamahal o paghanga ng iba. Kapag maayos ka sa loob, kapag buo ka, kapag grounded ka sa prinsipyo, hindi mo na kailangan magpakitang gilas. Ang tamang tao, kusa kang mapapansin kaya bago ka tumingin sa labas, simulan mo muna sa loob. Ayusin mo ang pananaw mo, i-manage mo ang emosyon mo, linisin ang ugali mo, at bigyan ng direksyon ang buhay mo. Hindi mo kailangan maging perpekto, kailangan mo lang magsimula. Kung may natutunan ka sa video na ito, don't forget to like, subscribe, hit the notification bell. Para lagi kang updated sa mga bagong aral natin dito sa Aral mula sa Stoicism.